Oo nga pala, nakalimutan ko. Marami sa inyo yung nagko-comment sa atin, nag-email na Sir Renz, paano nga ba gagamitin? Paano maglalagay ng input sa bagong portfolio tracker natin? Yun nga pala, no, nakalimutan natin mag-demo nito. So today, ito yung ating gagawin kung paano ito ginagawa. So ngayon, ang gagawin mo kung ikaw ay isang annual subscriber na ng ating website, ito ay free na lamang sa'yo. Puntan mo na lamang agad itong portfolio tracker natin 2026 na tab. And then dito yung setup kung paano siya gawin, no? Step by step 'yan. So na kung bibigyan natin ng focus na after nyong ma-setup, ito na yung gagawin natin. Paano ka na maglalagay, ano yung pasikot-sikot nitong ating bagong portfolio tracker 2026. Okay, so isa-isahin natin. So kung titignan mo, ganito yung unang makikita mo sa ating dashboard. Walang kalaman-laman. So para magkalaman yan, ang gawin mo, puntahan mo lamang itong portfolio. No, dito sa portfolio tab, ang ilalagay mo dito, puntahan mo na agad itong holdings para malagyan na agad ito ng data. So pwede mo itong pilitin na add or itong add holding. So dito, ay ilalagay mo dito yung mga portfolio or mga stocks na hawak mo sa yung broker, no, para mabilis mong makita. So hindi mo na kailangan mag-compute agad ng mga tax na, no. Ang gagawin mo na lamang para mabilis is, for example, ilalagay ko dito DMC. Okay? Ayan. And then dito kung kailan mo siya nabili. So kung natatandaan mo pa, usually no, kapag sa ating record sa ating broker ay meron tayong transactions niyan, no, na makikita kung kailan natin siya nabili. So for example, nabili ko itong si DMC sa nung May 6, 2026. Example lamang natin ito, 1,000 shares. And then sa yung average price na andyan nakikita mo ay nasa, sabihin natin 50, sorry 50 tuloy, 5.5 for example. Ayan. So current yung kanyang current share price ng time na ginagawa natin ito ay nasa 7.44 pesos. So, kung meron ka na natanggap na dividendo dito, pwede mo na siyang ilagay dito automatic kung magkano yung nakuha mo na, no? Sa current portfolio natin, meron agad siya na computer natin para mabilis mong makita kung magkano yung amount. So, kunyari nakatanggap ka na dito ng 500 pesos. Ayan, na dividendo na. So, ilagay mo na lamang dyan. And then, dito makikita mo na, ayan, nagsisave na yung investment natin or ating stock dito sa ating portfolio tracker. Ayan. Okay? So, ang kagandahan dito ay makikita mo na rin yung shares, yung break-even point mo. Maliban doon ay ito, kung gaano mo nakatagal hawak yung isang investment na meron ka. Ngayon naman, kung halimbawa, si DMC ay nagbigay na naman ng dividendo, nakakuha ka naman, pwede mo naman siyang i-edit dito ng mabilisan lang. Kasi usually, di ba, kapag tayo ay nabibigyan ng dividendo, nakikita na agad natin sa ating email yung neto agad. So, kunyari, nakatanggap ka na ng another dividendo sa DMC. So, lagay lang natin ulit. Kunyari, another 100 pesos. So, plus mo na lamang yan. So, 600 pesos. So, ayan agad, no? Lalabas na agad yan dito sa ating portfolio tracker. Ayan, information na yan. So, ngayon, add pa ulit tayo ng another stocks. Okay? So ayun guys, nagawa na natin no, yung tatlong stocks kunyari na nabili natin, nilagay na natin dito. Ayan. Now, kung titignan mo, naandyan yung sector, yung weight ng portfolio ng stocks na hawak natin. So kung titignan mo dito, 93.9% nanggagaling sa company JFC kunyari. So makikita mo rin dito kung gaano mo nakatagal hawak yung investment na ito.
And then, no, kung ibebenta mo naman itong stock na ito, punta mo lamang to. Click mo lamang. For example, magbebenta tayo sa Jollibee Foods Corporation. So, gagawin natin, pinutin mo lamang yung sell, and then makikita mo dito kung magkano yung maximum shares na pwede mong ibenta. So, kunyari gusto mong ibenta ay sabihin natin 500 shares. Ayan. And then sa presyong ayan, makikita mo dito kung magkano magkano mo siya nabenta. Kunyari ngayon, nabenta natin. And then fees, magkano yung fees na naibawas sa'yo. Okay, then click mo lamang yan. And then dito automatically, ayan, makikita mo na nagbawas na siya. Ngayon, ang susunod natin na gagawin is, kunyari nakatanggap tayo ng dividendo. Ayan, no? Mayroon tayong stock split sa ating mga company na hawak, no? Usually nangyayari ito kapag yung nagkakaroon ng dividend stocks na tinatawag. Di ba usually cash dividend yung nakukuha natin? Minsan kasi nagkakaroon ng stock naman yung binibigay, no? Shares naman yung binibigay ng mga stock, ng mga company sa ating bansa. So ngayon, ang gagawin mo, puntan mo lamang yan. And then kunyari, sa mga hawak mo dito, nakatanggap ka ng dividendo, ayan, lagay mo lamang dito, no, yung information yan, pilapan mo lamang yan, then automatic yan, magko-compute na agad yung information na meron sa yung investment. Okay? And also, kagandahan dito sa portfolio na ito, pwede mo siyang i-download agad, no, para makita mo in terms of your data mismo, no. Now, maliban doon, makikita mo na agad dyan yung overview natin, no, sa stock. Ayan, yung sector, market value, by top 10 na hawak natin, cumulative investment natin over time. So ito ay everyday natatrack niya, guys, yung ating performance no, ng ating investment. Okay? And automatic na rin ito, guys, no. Performance natin, yan, yung gain and loss natin, dito mo makikita yan. Yung cost versus sa market value na natin sa ating investment, dividend na natanggap na natin, and ano pa ba? Watch list. So dito sa watch list natin, importante na bago ka makatanggap ng mga stocks, no, na notification or goal achievement mo, ang gagawin mo syempre ito muna, email alert. No, pinutin mo lang muna yan. Then, ilagay mo lamang dito yung email mo. Sa akin, nilagay ko na. And then, save mo lamang. Kung gusto mong i-test, no, send test mo lamang para makita mo kung gumagana na talaga yung email alert para sa'yo. Okay? Then, save mo lamang after that. Now, after this, no, ay automatic na mag-i-email na sa'yo. Kunyari, ang gusto kong gawin ay mag-watchlist o ilagay ko sa watchlist si PPC. Yan. Or Price Corporation. And then, gusto ko na current price nito or ang target price na mag-i-email sa akin ito, gusto ko ay nasa 16 pesos. Okay? Save mo lamang. No? Now, after that, kapag dumating sa 16 pesos yung current share price, automatic na mag-i-email sa'yo yan. Okay? Another is yung note and alert natin dito. Syempre, kung meron kang mga gustong sabihin o kung ano mang gusto mong ilagay dito, kunyari sa DMC na para mabilis. Ayan. Alert price, sabihin natin 12 pesos. Ayan. Then, trigger, ito by, above or below. So, sabihin natin above. So, lagay mo lamang dito yung dahilan, thesis mo, kung ano-ano man, no? Then, save mo lamang yan. So, ito yung kahalagahan kapag meron tayong portfolio tracker na very efficient. So, automatic na rin yan mag-i-email sa atin. Now, ito pa lamang ay nasa portfolio tab pa rin tayo, no? So kung pupuntahan natin itong dashboard natin, so pasensya na guys kung medyo mabilis pagsasalita natin or wala nang edit-edit to kasi meron pa tayong mga event na pupuntahan, meetings today na kailangan puntahan. So nakapambahay pa lamang tayo today, no? Dahil yun nga, gagawin natin ito ng mabilisan lamang.
Okay, kasi marami yung nagre-request. Now, dito guys, no, sa dashboard natin, yung net worth over time. So, dahil nga ngayon pa lamang natin to create, ito. So, every day, makikita din natin dito kung gaano na lumalago ang ating investment or ang ating net worth dito, no. Dito mo yung makikita every day. So, para magkalaman guys, yung ito, mga net income, income versus expenses, goals, projection natin. So guys, ito yung goal ko kung bakit ko create itong personal finance tracker na rin natin. Kasi majority of Filipino based sa study, walang savings because sa pag-aaral, hindi nila alam kung saan nawawala, saan lumalabas yung pera natin. So in order na matrack natin ito, dapat syempre meron tayong tracker, finance tracker na ma-understand natin, na malaman natin kung saan napupunta bawat sentimo o piso na nakukuha natin, no? O pinaghirapan natin sa ating trabaho. So ito yung goal niyan. Now, para magkalaman yan, income, sa income tab natin, kunyari sa majority sa atin ay nakukuha ang ating income sa pagtatrabaho. So ayan. So kunyari ang aking monthly income ay nasa 50,000 pesos. 1, 2, 3. Yan. Then description mo lamang anong income ito. And then syempre dahil nga monthly yan na nakukuha ka, so recurring yan. So every month nakakakuha ka. Pero guys, depende rin niya kasi may mga na weekly, no, nakakakuha ng income, so na recurring, pwede mo rin yung baguhin dito, weekly, monthly, or yearly din. Okay, optional na kung ano yung note nilalagay mo dito. Then, after that, save mo lamang. Okay. So, another is, kapag meron ka pang another income na nakukuha, for example, sa business, lagay mo lamang dito. Lagay natin income, business income, kunyari, 150,000 pesos. Okay. And then, ito yung nakuha nating income for the month. Ayan, kunyari. And then, save mo lamang. No? And importante dito, syempre, nilalagay natin yung date ng tama, no? Kung kailan natin siya nakukuha para mas natatrack natin ng efficient ito. So, ayan, nagkaroon na ng laman ng ating income tab. So, meron na tayong salary, business income tab. Now, para sa expenses naman, ganun din kung paano natin siya ginagawa, no. Dito medyo marami kang mailalagay kasi syempre ang dami nating expenses. Kunyari expenses natin sa bahay, sa renta, no. Kunyari sa renta 30,000 pesos. Yan. 30,000. Okay? And then recurring, syempre yes, kasi ano yan, every month nagbabayad tayo, kunyari. Ano pa? Sabihin natin mayroon tayong utilities, no, sa Meralco, ilaw, Meralco, tubig, kuryente, ano ba daw? Meralco, tubig, internet, and many more. Netflix and many more, no. So lagay natin, kunyari ang akin ay, sabihin natin 15,000 pesos. 1, 2, 3. Yan. Okay, so recurring na rin kung gusto mo, or it's up to you, no, kung ano ilalagay mo dyan. Now, after that na malagay mo siya, no, kung titignan mo parang sobrang basic lang ng ginagawa natin, hindi na yung parang dami mong itatype, compute, wala, dito na yan, automatic na yan. So, dito makikita mo na agad kung magkano every month yung cash flow na meron ka. No? Dapat mong tatandaan na as an investors, no, kailangan lagi meron tayong natitira na pera, no? Kasi ito yung panglalagak natin sa ating investment, syempre, and many things na gagawin natin, 'di ba? Importante na meron tayo laging natatabi. Okay? So dito, sa ginawa natin example, meron tayong income na 200,000 pesos at ang expenses natin kunyari ay nasa 45,000 pesos per month. So, kung titignan mo, meron tayong net cash flow for this month na nasa 155,000 pesos. Okay? Ito yung kagandahan na meron tayong cash flow na ganito, na positive. Now, kung pupuntahan mo itong wealth natin, net worth, makikita mo na agad ano yung net worth mo. Okay? Kunyari dito ay nasa 301,000, no? 300k na net worth. Yung cash balance mo ay nasa 155, investment value ay nasa 146. So, gino-compare din nito yung ating cash versus sa investment din natin. Importante din ito, no? So, every day, tinatak din na rin ang ating net worth over time dito.
And dito naman, ang goal naman natin, syempre, kapag tayo mayroong mga tracker, syempre may mga goals tayo na gustong makuha. So dito nilagay na rin natin yan, no? So kunyari, gusto kong ilagay dito, goal ko ay 1M. 1M na emergency fund. Okay? Then, ito yan, savings target natin. Okay? So 1M. Then gusto kong target date na maabot ito. Siyempre kung maglalagay ka ng target, siyempre yung realistic, no? Realistically na ma-achieve natin. So kunyari ang gusto ko ay 2027 October 8. Ayan. So lagay mo lamang dito yung mga rason, no, kung bakit gusto mong ma-achieve ito. Ano yung pinaka-why mo kung bakit gusto mong achievein itong investment na ito. Okay? Tama ba spelling ko? Okay na yan. Okay, yan. And then, ayan na guys. Ganyan lang. Ito yung ating bagong portfolio tracker. Napakasimpleng gamitin. Very newbie na gamitin. Pero napaka-useful. Bakit? Kasi natatrack niya na dito yung investment portfolio mo. Maliban sa investment portfolio na hawak mo, syempre yung personal finance din natin na andito na rin yan, no? Sobrang useful nito para sa mga busy na tao na gamitin. And nakagandaan dito guys, once na setup mo na ito, no? Yung link lang nito, pwede mo nang magamit to kung saan. Pwede mo nitong ilagay sa yung device, sa yung laptop, sa cellphone or anything, sa Google mo. Basta i-click mo lang yung link na meron ka, sa'yo yan. Ito ay personal na link na meron ka, no? And also guys, yung link na meron ka na personal na yan, hindi yan makikita ng ibang tao, no? Hindi ko yan makikita. Even na ako yung gumawa, nag-develop nito, hindi ko yan makikita. Personal mo yan. So meron ito syempreng encrypted or privacy para sa iyo din ito, no? So guys, kung gusto mong gamitin itong ating portfolio tracker, comment down below or nasa comment lamang yung link ng ating website and mag-annual subscribe ka na dito sa ating website today, and marami kang matutunan dito pagdating sa fundamentals na pag-i-invest sa ating merkado. Not only that, pag-i-invest and also the portfolio tracker natin na pwede mong gamitin. Compatible na rin ito guys sa mobile, tablet, and laptop, and syempre sa mga big screen itong ating portfolio tracker and also itong ating website for 2026. So hopefully guys ay sa mga gumagamit na nito, nag-i-enjoy na kayong gamitin and very engaging na yung ginagawa natin dito, no? So maraming salamat sa suporta nyo lagi dito sa i-invest natin sa ating merkado. Sa journey natin from 2020 nagsimula tayo mag-create ng ating YouTube channel, and until today sinusuportahan nyo pa rin ako. And again guys, so no, marami din nagko-comment sa akin na may mga nagki-create ng PSC Warriors guys. Ito lamang guys yung aking platform na available today na account. So may iba kasi nagki-create ng account na hindi naman ako yon. So kailangan maging aware tayo sa ating paligid or sa ating mga click din also. Yun lamang, and ayun nga, aalis na tayo ngayon kasi busy tayo. And this is PSC Warrior, lagi nagpapaalala, invest wisely, and also see you on the other side. Bye-bye!